Saudi Arabia na naging dahilan ng pagkamatay ng 23 katao. Dahil dito halos 2 taon siyang nakulong sa Saudi Arabia. Isang kababayan nating Pinoy dito sa Saudi Arabia, mga kabayan. Nakulong po siya rito ng halos ng 2 taon. Matapos itong aksidenteng sumabog ang kanyang tanker trucks na kanyang minamaneho. Pagkatapos ng 2 taon ay nakalaya po si kabayan, ngunit hindi siya pinapayagang makauwi sa bansang Pilipinas ng bansang Saudi Arabia dahil kailangan niya pong bayaran ng blood money nagkakahalaga ng 4 million pesos para sa mga kaanak na namatayan. Pero ngayon sa wakas ay makauwi na rin po siya dahil nakumpleto po ang pera matapos ang 13 taong pananatili niya dito sa Saudi Arabia. Mga kababayan, good news ito para sa pamilya ng ating kababayan na makakauwi na po siya sa bansang Pilipinas. Watch niyo po ang mga balitang ito. November 1 taong 2012, sumabog ang tanker na minamaneho ni Ruben sa Saudi Arabia na naging dahilan ng pagkamatay ng 23 katao. Dahil dito halos 2 taon siyang nakulong sa Saudi Arabia dahil sa insidente. Bagamat nakalaya matapos ang 2 taon, hindi siya pinayagang makauwi sa Pilipinas. Ito'y hanggat hindi nababayaran ng blood money para sa ilang kaanak ng mga nasawi. Abril taong 2023, ang pamilya ni Ruben lumapit sa isang NGO sa Northern Luzon para humingi ng tulong. Lumapit sila sa RTIA at yun nga, according to the blog of kapatid natin na si Ruben ay nangangailangan siya ng amount na ganun. So alam po natin ng Cordillera, ang Benguet, isang kultura yan is yun, parang nagtutulungan. DNA ng Benguet yan. So ang nangyari, nag-call up tayo ng tulong sa mga kailian natin. So marami naman nag-response. Dito unti-unting bumuhos ang tulong mula sa kanyang pamilya, kaibigan at maging ng kanyang mga kababayan. Unang quarter ngayong taon na kumpleto ang kinakailangan nitong halos 4 na milyong piso. Ang halagang ito naka-manager's check noon sa bangko sa ilalim ng pangalan ng isa sa mga staff ng Rafi Tulfo and Action Center Northern Luzon. Kailangan kasi munang makapagbukas ni Ruben ng bank account sa Saudi Arabia para tuluyan ng maipadala ang nalikom na pera sa kanya. Ito ang naging kasunduan sa pagitan ng RTIA o WACAR, Department of Migrant Workers at ni Ruben. At nitong ika-18 ng Agosto, tuluyan ng naipadala kay Ruben sa Saudi Arabia ang kabuang halagang 3 milyong piso. Lahat ng record sa amin, every single centavo, from 100, 5 peso, 1 peso, hanggang sa 1,000 na nag-donate, na nagdala doon sa opisina dyan sa RTIA ng Benguet, dito sa RTIA ng Benguet, ay nagkaroon ng record. Except yung pera na dinala ng kanyang kapatid na si Ador Kibing. Yan ang wala kaming listahan dyan. Sila ang siya ang nakakaalam ng listahan. Pero sa amin, lahat ng dumating dito na pera is meron tayong listahan galing saan, galing abroad, nandun nakalagay doon kung kanino kolektor yan. Yung update is, okay na, natransmit na natin yung pera kay Kibing sa abroad. So, untayin natin sila na sila naman ang mag-update sa atin at saka sa mga kakababayan natin na tumulong sa kaso niya sa Riyadh. Sa halagang ito, maaari nang makauwi sa Pilipinas si Ruben na halos 13 taong pinagbayaran ng aksidenteng kanyang kinasangkutan sa bansang Saudi.